Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nagubat ka, lagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nagilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan mo magkailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakip ka mo ng kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nagalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulupang sa kaninang Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na simula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunpaman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa 3 araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siyang tinalaga ng Diyos na magiging hukom sa mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat nananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang.
Ang lakas ng poon ang siyang nagdudulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Ang lahat ng bato higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay ka lugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikatan ninyo ay mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y naayag, maayag din kayong kasama niya at makati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupad. Magsalo tayo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo
Ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Papalakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Kasabay ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ni Jesus, tayo'y bumabati sa Radio Veritas 846, Happy 56th Anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Panalangin natin na nawa ay sa mahabang panahon, ang misyon ng Veritas, ang radyo ng simbahan, ipahayag ang katotohanan sa lahat. Kaya nga'y Veritas ang katotohanan. Ngayong linggo, ngayong umagang ito'y narinig natin ang Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. At dito'y ating napakinggan kung papaano ang mga alagad, ang mga babaeng pumunta sa libingan, nasaksihan nila nawala ng laman ang pinaglibingan kay Jesus. At sa ating mabuting balita, mayroong isang katangi-tangi tao na sa kanyang makita niya na wala na ang katawan ng Panginoon, siya'y naniwala. Sino yun? Ang minamahal na alagad. Nakakatuwa sapagkat ang ginamit dito ay ang katagang minamahal na alagad o ang mahal na alagad ng Panginoon. At hindi ba, kapag ang isang tao ay nagmamahal, itong taong ito ay laging umaasa. At ang pag-asang yan ay matatag. Na yung pag-asang ito ay hindi matitinag, hindi matitibag. Itong magandang matutunan natin sa minamahal na alagad sa ating mabuting balita. Si Maria Magdalena, nung makita na nakabukas yung pinto, anong sabi niya? Kinuha nila sa libingan ng Panginoon. Sinabi niya kay Pedro, at sa mga alagad. At nung sila'y papunta nauna si Pedro, di ba? Nauna yung pinakamamahal na alagad sapagkat siya'y bata pa. Pero pinauna niya si Pedro. At nung makita ito ni Pedro, pumasok siya. Parang hindi pa siya makapaniwala. Subalit itong mahal na alagad, yung pinakamamahal na alagad ng Panginoon, nung pumasok, ano ang sabi ng ating mabuting balita? Nakita niya ito at siya'y naniwala. Napakagandang paalaala na ang taong marunong magmahal ay pinanghahawakan niya ang mga salita ng kanyang minamahal. Na ang taong nagmamahal, lahat ng mga sinasabi ng kanyang minamahal, isinasa puso niya at isinasa isip niya. Na yung pag-asa niya ay hindi bula. Na yung pag-asa niya ay buo. Bakit? Sapagkat itong minamahal na alagad, pinanghawakan niya ang salita ni Jesus, mabubuhay ako. Kaya siya ay naniwala. Narinig natin sa unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, ang pangangaral ni Pedro. Ang tawag dyan ay kerigma.
No? The Easter message, the Easter proclamation. At kapanipaniwala si Pedro, bakit? Sapagkat, una, siya ang laging kasama ng Panginoon, di ba? Sa mga nangyari na mahahalaga sa buhay ng Panginoon, di ba? Yung doon sa bangka, di ba? Nandun siya. Nung nanalangin sa Gethsemane, di ba? At syempre, sino makakalimot, di ba? Nung Biyernes Santong Ebanghelyo, ay may dalang balaraw si Pedro at tinagpas ang tenga, di ba? Subalit, si Pedro ay katulad din natin. Katulad natin. Bakit? Kung minsan di tayo pumapaltos, pumapalya. Pero kahit na pumapalya ako at pumapalya tayo, still, ang Diyos ay napakabait. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na kung ano man ang naging kahinaan ko at kahinaan natin, katulad ng kahinaan ni Pedro, papalitan niya ng kalakasan. Kaya nung nangaral si San Pedro, pagkatapos sa pagpanaw ng Espiritu Santo, hindi siya natakot. Tandaan ninyo itong si Jesus, no? Ito'y nagpagaling, nagpangaral. Subalit anong ginawa niyo? Pinapatay ninyo. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa akin, pag-ibig sa inyo, at dahil siya ay kinalulugdan ng Ama, siya ay binuhay na mag-uli. Yan ang magandang aral ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang kahinaan ay hindi natatapos sa kahinaan. Sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus, binibigyan na tayo ng lakas magsimula tayo muli. Parang kanta lang yan. And now we're starting over again. Ganun. Yan ang magandang balita ng muling pagkabuhay ng Panginoon. We will start all over again. At yan din ang paalala ni Apostol San Pablo sa ating kalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Bakit? Anong sabi ni San Pablo? Isipin ninyo ang mga makalangit na bagay. Isipin ninyo na tayo'y para sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo ay naligtas, tayo ay nalinis sa ating mga pagkakasala. Kaya dito'y sinasabi ni San Pablo, ay iwan na natin ang lumang buhay natin, isipin na natin ang mga makalangit na bagay. Pero ang hirap sa atin, ang iniisip pa rin natin makamundo. Bakit? Siyempre, di bagay katatapos lang ng long weekend, ng long vacation. Ang nasa isip ng tao, kailan kaya susunod na bakasyon? Pagbalik dito, isipin naman ito, anong gagawin ko? Ano bang mga pipirma? Ano bang gagawin? Anong mga plano ko? Di ba? Tapos ipupunta ka sa salamin, nakita mo, puting-puti na ang buhok mo, kailan kaya ako magtitina? Ihan. Ay makamundo, teka muna. Ang aral ng muling pagkabuhay ng Panginoon ganito, tignan natin ang langit. Bukas na ang langit para sa akin at para sa ating lahat. At ay inaanyahin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Let heaven be our goal. Let heaven be our goal. Why? Because in heaven, we will share the resurrection of Jesus fully. No? Yan ang hamon ni San Pablo. Kaya nga sa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ay tayo pinapaalalahanan na balikan natin noong tayo ay bininyagan. Mamaya mananariwa tayo ng ating pangako sa binyag. Ini magandang paalaala na itinatakot ba ni Satanas? Tamo, hindi kayo nasagot. Yan nga ba, tinatatakot ko itinatakot niyo si Satanas. Number one, why? Because Satan is always be there doing what is wrong. And Satan will always will give us light. Lagi magsisinungaling yan. Kaya sinasabihan tayo ng ating pananariwa sa binyag, itakon mo si Satanas. Bakit? Puro kasinungalingan lang sasabihin yan. Walang ginawang tama si Satanas, itagamo sa bato yan. No? Amen?
Ayan ang biyaya ng mabuting ng pagkabuhay ng Panginoon. Itakwil mo si Satanas at manampalataya ulit tayo sa Diyos. No? Di ba gayat din ng alingaw-ngaw nung tayo nilagyan ng abo sa ating mga ulo? Tandaan niyo pa ba nung nilagyan kayo ng abo sa ulo? Anong sinabi sa inyo ng pare? Sabi, mamamatay kayo. Hindi. Sabi ng pare, repent and believe in the gospel. Repent. Why? Satan will always lead us to sin. Repent. Believe in the gospel. Manampalataya lagi tayo sa Diyos. At sa mabuting balita ay tayo pinapaalalahanan na buhay si Jesus. Tumulad tayo saan? Sa pinakamamahal na alagad. Naniwala siya. Tandaan natin, ako at tayo ay mga pinakamamahal na mga anak ng Diyos. Subalit, kahit tayo pinakamamahal na anak ng Diyos, ang iba sa atin, magpasa hanggang ngayon, hindi matanggap ng muling nabuhay si Jesus. Maraming kadahilanan, problema, pagsubok, no? Yan kasi ang nakakapagpahina ng loob. Kaya yung iba hanggang ngayon nasa Biyernes Santo pa rin. Naroon pa rin sa paanan ng krus. Subalit ngayong linggong ito, anong sinasabi sa akin? Nabuhay si Jesus. Tumulad tayo sa pinakamamahal na alagad. Sumilip siya, pumasok siya, at siya ay naniwala. Bakit? Sapagkat siya ay nagmamahal. Sa taong nagmamahal, walang pagdududa. Laging may pagtitiwala. At napansin ninyo sa ating mabuting balita, anong sabi sa atin? Kung si Jesus ay ninakaw, bakit nakatiklop ang mga kayong linaw? Diba? Ay buti pa ang Panginoong Jesus, nung siya'y nabuhay, nagtiklop ng kanyang pinaggamitan. Ay yung mga tulugan ba yung naaayos nyo bago kayo magsimba? Kita mo yung Panginoong Jesus ay nakaayos eh. Tapos ano bang sabi dito? Nakahiwalay ang panyo. Magandang magandang larawan na ginamit ni San Juan. Bakit? Alam nyo, sa kostumbre ng mga Hudyo, siyempre pag kumakain ay merong parang napkin, Kapag yan ay iniwan, na hindi nakaayos, ibig sabihin, ang bisitang ito ay tapos na, hindi na babalik. Pero kapag ang panyo, yung napkin na yun, ay iniwang nakatiklop, ibig sabihin, babalik pa siya. Nabuhay ang Panginoon, totoo yun, pero hindi pa natatapos ang kanyang misyon dito sa lupa, babalik pa siya. Babalik pa siya para ipaalala sa mga tagasunod niya at sa mga nakinig sa kanya, ako'y buhay. Ngunit sa araw nito'y sapat na ang libingan ay walang laman. Sapat na sa linggong ito ay maalaala ko na ang kasulatan ay natupad ng mabuhay si Jesus. Sapat na ang halimbawa ng pinakamamahal na alagad nang makita niyang wala ng laman ang libingan, siyang naniwala na si Jesus ay nabuhay. Hari nawa sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong umagang ito, ang biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay laging sumaatin. At naway katulad ng pinakamamahal na alagad, nung siya'y sumilip sa libingan at walang laman, maniwala tayo. Sapagkat ang taong nagmamahal, marunong magtiwala. Pinanghahawakan niya ang mga sinabi ng kanyang minamahal. Na ang taong nagmamahal, matatag ang kanyang pag-asa. Hindi ito bulag, hindi ito bula, hindi ito drawing. Totoo ito. Naway katulad ng minamahal na alagad, huwag mawawala ang ating paniniwala na si Jesus ay tunay na nabuhay na maguli. Amen. Kayo'y isasagawa natin ang pagsasariwa ng ating mga pangako sa binyag. Inaanyayahan ko na
yung inyong mga kandilay sindihan sa Siryo Pascual habang isinasagawa ang ating pagsisariwa ng pangako sa binyag. Mga minamahal kong mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas sa pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinarangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, na matay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan naman niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Habilin ni Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Panalangin pangkalahatan, pinuspos tayo ng galak at pag-asa ng mensahe ng Pasko ng pagkabuhay. Nadarama natin ang tapat na hangaring magpanibagong buhay na may katapatan, kalinisan,
pagtatalaga at pag-ibig. Hingin natin sa Panginoon lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan habang idinadalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang patuloy ng pagbabagong loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng ating mga pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at kapayapaang buhat sa muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay maatagpo sa muling pagkabuhay ng lakas upang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasiraan ng loob sa di masupil na karahasan, paniniil at paghihirap ay maatagpo sa muling pagkabuhay na kinakailangan lakas ng loob upang magpatuloy sa pagtatatag ng isang matinong lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay makatanggap ng pagpapala ng muling pagkabuhay, isang malalim na pagpapanibago sa ating pagpapalagang moral, panlipunan, pangkabuhayan, at politikal na mga institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng tao sa buong daigdig, huwag sana nilang hayaang masapawan ng mga makabagong teknolohiya ang mga taong paipag-ugnayan at pakisama at matutong igalang ang dangal ng tao at matutong sa lahat upang harapin ang mga makabago ring mga paghamon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga kapanalig na may karamdaman at sakit na pinapasan sa kanilang buhay, naway pagalingin at ilumin ni Jesus sa tulong ng kanyang ina, Birhen ng Katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ika-56 na anibersaryo ng Radio Veritas 846, naway patuloy siyang gamitin ng Diyos upang maipahayag ang mabuting balita at katotohanan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ang kaningningan nawa ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tumanglaw lagi sa aming mga buhay at ang aming mga kaisipan, salita at gawain nawa ang magpatotoo sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, masaya namin pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo nga'y pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tumpang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkabatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa namang yan na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso at pagkabuhay, at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa habang pagpatawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa pusa, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo,
Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ng inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mo laging kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan na pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, pinagaling tayo ng Diyos, matupad nawa ang kanyang mga pangako, at pagkalooban kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Itinangis ninyo ang mga pagdurusa ni Kristo, ipinagdiriwang ninyo ngayon ang kanyang muling pagkabuhay, dumulog nawa kayo ng buong galak sa kapistahang walang hanggan. Amen. Kawa nawa kayo ni Kristong muling nabuhay ngayong Pasko ng pagkabuhay, at iligtas kayo sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa humayong mapayapa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati